I am the child of God. Anak ako ng Diyos, walang karapatan ang pinapadalang sakit ni Satanas sa akin. Amen? So, ganyan tayo mag-enforce. Hindi yung magmamakaawa. That is not the way to deal with God. Gusto niya, makita niya na naniniwala ka sa kanyang salita. Amen. Are you ready? Are you ready for spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. When I pray for the food, I can sense the Holy Spirit praying, cleaning up itong pagkain. Tinatanggal niya yung cholesterol, tinatanggal niya yung fat, yung mga free radicals na makakasama sa health ko. And that's the reason bakit wala akong sakit. I mean, at my age, naku, kailangan yan. Marami na, diabetes na, may kung ano-ano na, diba? But not for me. Why? Kasi yung revelation na when I pray for the food, I know God cleanses it straight away. Amen. Ganyan ba katindi kayo sa Panginoon? Sabi ko nga, lagi kong example to, pupunta lang ako sa toilet. And then I thank God for giving me a bladder that is very strong and completely functional. Imagine, napakarami kong kilalang may depression sa bladder, may nagka-cancer sa bladder, may nangamatay na dahil may problema sa kidneys or whatever. Pero ako walang sakit. Why? Because I acknowledge that God is my healer. Through the death and resurrection of Jesus, ako ay na-heal na. Wala nang karapatan ng mga sakit na yan na pumunta sa aking katawan. Is that the revelation you're receiving? Kasi like, pumunta ako sa isang church and I was surprised kasi nagpipray sila, Lord, iyan niyo po kami, pagalingin niyo po si sister ganyan kasi ganito ganyan. Really? Ganyan ba yung prayer natin? As sons of God? Nagbe-beg tayo, malumawa po kayo, mahil po itong sister namin ito, napakabait po. Sabi ko, maling-mali ang prayer nila. Because it is already done. You don't beg God for healing. Kasi, si God, bakit hindi maintindihan ng anak ko that I already gave itong healing sa inyo? For example, itong pen na to, hindi ko pinag-aralan itong sinasabi ko sa inyo, mga impromptu lang ito. Kasi itong pen na to, kunwari, itong left hand ko ay si Sister Rhoda May, si Rhoda May. Because Sister Rhoda May, itong pen na to ay sa'yo na. Binibigay ko sa'yo. So, tinanggap ni Sister Rhoda May itong pen. So, where does this pen belong to now? Who possesses or who owns the pen now? Hindi ba si Sister Rhoda May? Tama? Hindi ko na pag-aari yan dahil ibinigay ko na sa kanya. Si Jesus gave us salvation. Ibinigay niya sa iyo salvation. Si Jesus, si God the Father, ang Holy Spirit pumasok on the inside of you. Binigay niya yung salvation. So, hihingi ka pa sa akin ng healing? Ang salvation is a complete salvation package. Kompleto yan, incorporated ang lahat ng blessings that you will find in the Bible. One of them is divine health and healing. Di ba? Sinabi niya, by the stripes of Jesus, you were healed. Tapos na. Yung pinagpapalo si Jesus dyan, di ba? Yung sinasabi sa Psalms 22 verse 17, na my bones stare at me. My bones gloat over me. Sabi ni Jesus, kasi nakikita niya ang kanyang mga buto. Lagi kong binabanggit ito even sa mga declarations ko because it really gives me yung paghanga, yung pag-revere kay Jesus dahil sobrang kahirapan ang dinanas niya on the cross for me. Di ko na iniisip yung ginawa niya for others because mine is so personal relationship. I have that with God. Di ko na iniisip kung ano yung mga ginawa niya sa mga followers. Ang importante sa akin in the secret place is yung intimacy ko, personal intimacy with Him. So, anong sabi niya? By the stripes of Jesus, I am healed. Anong sabi niya rito?
His body, Jesus' body was so twisted, like he didn't look like human being anymore. Can you imagine? Hindi na siya ma-recognize. Hindi na siya makita as a human body. Kaya yung rinirepresent ng cross na nakapako si Jesus dito, buo pa yung katawan, nakikita mo pa yung face. Hindi totoo yan because sabi niya, his face was marred. Hindi mo na nakikita. Hindi mo na siya nare-recognize na siya ay tao. Ganyan ang ginawa ni Jesus. Bakit niya ginawa yan? To save us. Naku, kung maintindihan po natin ang ginawa ni Jesus on the cross, na siguro mamaya ko na po yan sasabihin, pero ito yung sinasabi ko. By the stripes of Jesus, you were healed. Tapos na. Nasa akin na. Ang healing na yan, nasa akin na. Lahat ng may sakit sa inyo, nasa iyo na yan. Why do you beg God for healing? Anong gagawin mo? Enforce that. Sasabihin mo by speaking. Lahat ng sinasabi ko, lahat ng gagawin natin with the Word of God is we declare and we meditate. We declare and we meditate. We declare and we meditate. Meron tayong sinasabing nagpe-praise and worship tayo? Really? Yeah, of course. Kasi sabi niya, we cannot enter yung gates kung hindi tayo mag-thanksgiving. Kaya magpapasalamat ka, Lord, thank you for healing me. By the stripes of Jesus, I'm already healed. Thank you. Ganyan ang pagdasal. Hindi, Lord, maawa po kayo na-diagnose ako may sakit. Really, ganyan ba prayer ng isang anak? Ang tatay natin. Ganyan ba magmamakaawa ko kay papa ko na, Lord, bigyan niyo po ako ng kayo, maawa po kayo sa akin. Hindi mo ginagawa yun sa father mo kasi ikaw ang heir. Di ba? Lalo na naman sabi nga ni God the Father, ang isang natural father ay binibigay ang gusto ng anak. What more is the Holy Spirit kung hinihingi niyo siya sa akin? Hindi ko ba yan ibibigay sa inyo? Amen? So, ang kulang lang sa atin is revelation. Amen. So, since I have itong complete salvation package na to, itong healing natin is already mine. It's already mine. Kapag itong ang tiniklara mo, Lord, by the stripes, with conviction in your heart, na naniniwala ka by faith, di ba? By faith na. Pag naniwala ka by faith na ikaw ay pinagaling na ni Jesus, ibinigay na sa'yo, it's not like paggagalingin ka. No! Magaling ka na in the spirit realm. In the sense realm, in the natural realm, hindi mo nakikita yung healing. Pero in the spirit realm, magaling ka na. Yeah, it's your responsibility to declare, it is your responsibility to meditate, tapos makikita mo yung healing sa physical. And that's the reason bakit ako walang sakit. Hindi ko tinatanggap ang sakit sa aking katawan. Hindi. Hindi ko sinasabing hindi nagkakasakit, nagkakaroon. Pero pinapalayas ko yan. Hindi pwedeng magtagal sa aking katawan because they don't belong to me. I am the child of God. Anak ako ng Diyos, walang karapatan ang pinapadalang sakit ni Satanas sa akin. Amen? So ganyan tayo mag-enforce. Hindi yung magmamakaawa. That is not the way to deal with God. Gusto niya, makita niya na naniniwala ka sa kanyang salita. Amen. So, ang title po natin, ako, dami ko na nasabi, ngayon pa lang tayo mag-start, ang title po natin is You Don't Need More Power from God. You just have to learn what is blocking your miracle. Napakagandang title. Hindi nyo kailangan ng additional power. Bakit? Kasi you already received the fullness of His power. Paano mong na-receive ang fullness of His power? Dahil sinabi niya sa Ephesians 1, the exceeding greatness of His power toward us who believe. Di ba sabi niya sa Ephesians 1:3, sabi niya, God has blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Anong sabi niya sa lahat ng blessings na to, saan nanggaling? Nanggaling sa heaven. Di ba? So ang heaven, literally ang kingdom of God ay sinabi niya sa Luke 17:21, the kingdom of God is within you. When you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, the kingdom of God, dala-dala ni Jesus nung pumasok siya sa iyo. Lahat ng privileges dun sa kaharian ng Diyos ay nasa iyo na, on the inside of you, because Jesus is on the inside of you. Ang kingdom ay si Jesus mismo, with the Holy Spirit, with God the Father. So, as Jesus came on the inside of you, of course, dumating ang Holy Spirit, and with the Holy Spirit comes His power. Kaya, yung sinasabi natin, let's say yung Our Father, yung Lord's Prayer, sabi niya, Our Father who art in heaven,
hallowed be your name. I-praise daw si God. Thy kingdom come. Yung kingdom of God, thy kingdom come. Saan ang gagaling yan? Heaven. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. So, kung ano yung kingdom, ano bang nangyayari sa kaharian ng Diyos? Ano ba ang nakikita mo sa heaven? Meron bang umiiyak sa heaven? Wala. Minsan lang yung crying. Minsan lang yung iiyak na yan. Kapag tayo na rapture, di ba? We will face Jesus. We will come face to face with Jesus at the judgment seat of Christ. Di ba? Dito tayo magre-report. Tatanungin tayo ni Jesus, what have you done on this earth? Tatanong ka niya kung anong nagawa mo dito sa earth. Pagkatapos, dito, magbibigay siya ng rewards. So anyway, dito sa kaharian ng Diyos, makikita mo, iiyak ka. Alam mo, ang revelation ni Lord sa akin dito, bakit mag-iiyakan? Lahat mag-iiyakan. Because hindi nila na-fulfill yung calling nila. Ang priority nila ay yung kung anong selfish or desires nila sa puso nila, anong gusto nilang mangyari sa buhay nila na hindi naman yan ang calling ng Panginoon sa kanila. Yan ang last na cry doon. Pero there's no crying there. There's no sickness there. There's no pain there. Di ba yun ang nakalagay sa Bible? At may prosperity ba doon? Of course, heaven is the most prosperous place in the entire universe. Bakit? Di ba yung paliwanag ng how the Bible describes heaven, the gates are made of pearls, the foundations of the structures are made of precious stones, or yung streets are made of gold. So definitely, may prosperity doon. At hindi natin kailangan na, pero may mga mansions na binibigay si Lord sa atin, may mga rewards yan. So, ang sabi dito, since walang sickness and disease doon sa heaven, at ang kingdom nasa iyo, ang kingdom of heaven, kingdom of God is nasa iyo, bakit may sakit ka? Bakit may sakit ka? Because you lack the revelation. Hindi mo, kaya kung you have the revelation, kaya lang hindi mo ina-apply yan sa buhay mo. Amen. So, for example, alam nyo na, yung marami na sa inyo, alam na master nyo yung aking testimony, nagka-cancer. Di ba? 4th stage cancer, mamamatay na, talagang wala ng pag-asa, at pinagaling ni Lord. 1 month lang, pinagaling ako ni Lord. Yung lahat ng complications, yung parang pagkabulag, yung vertigo, yung excruciating pain, nawala lahat. And then, baon na baon ako sa utang. May mga utang dito, baon na baon up to my eyeballs in debt. Millions ang pinag-uusapan natin dito. Pero within 3 months actually, nabayaran lahat ng mga utang. It was supernatural. So kaming dalawang mag-asawa ay hiwalay. We hated each other so much kasi maraming bisyo si Robert. He was womanizing, he was drinking, he was gambling at the casino, he was smoking. So hate na hate ko siya, hate na hate niya ako, naghiwalay kami. Tama? But God restored our marriage. Pagkatapos, Robert became the best husband to me and the best father in the world to my children. Paano nangyari yun? 3 months. Within 3 months since I got born again. Paano nangyari yun? It's because I received the revelation. I didn't ask God to heal me. I didn't ask God to pay for all our debts. I didn't ask God to restore my marriage. That was the last thing I wanted to ask God kasi hindi ko gusto na magkasama kami ni Robert. But, bakit nangyari yun? Because of the revelation. Binigay na ni Lord. I realized, binigay na ni Lord sa akin. Binigay na niya lahat sa akin through the death and resurrection of Jesus. Kaya dahil naniwala akong binigay niya, nag-manifest lahat. Di ba sinasabi sa Bible, you don't even have to ask God. Di ba? Ang Bible is very clear. Pag sinabi ni God, ito ang gusto kong gagawin mo, at pag ginawa mo, 100% mangyayari. Pag sinabi niyang, ito ayaw kong gagawin mo, 100%, ito yung mga consequences, at ikaw nag-disobey, yung mga consequences na yan, ay may experience mo. Very straightforward ang Bible. So, kung tayo ay walang revelation yan, wala. Palutang-lutang lang tayo. After 5 years, you join our ICGM, pareho pa rin ang buhay mo. Walang pagbabago. Why? Because you did not apply itong revelations na sinishare ko sa inyo. Or tamad, or busy, or kasi gagawin lahat ni Satan ang kaya niyang gawin para mapigilan kayo sa pag-apply niyan. Amen. So, sa 3 John 1:2, anong sabi niya? Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Ano sabi niya? I pray that you may prosper. Ito yung prayer ni John.
Sabi niya, I pray that you may prosper in all things. All things. Hindi sasabihin ni John yan kung hindi possible to prosper in all things. So, ang prosperity, ano ba yung prosperity? It's not only talking of financial prosperity. Prosperity in all areas of your life, in your career, in your job, in your work, in your relationships, in your church, in your ministry. Yan ay prosperity binigay na ni Lord sa atin. There is no reason why you will not prosper. There is just no reason. Tapos sabi niya, you may prosper in all things and be in health. So, in other words, pwede pala tayong to be in health. Divine health. This is talking of divine health. Hindi kailangan tayong magkasakit. But because this is a fallen world that we live in, andito si Satan, at lahat tayo nagkakamali, nakaka-penetrate si Satan sa ating buhay, and he influences us through the mind. Ganyan siya, di ba? He talks to us through our mind. Sasabihin niya, akala natin tayo lang yun, but actually, siya yun ang nagsasalita. Na for example, ay, wag mo sundin ang sinasabi ni Robert. Sige, ibigay mo yung love offering na yan just sa tao yan. Kahit sinabi na ni Robert sa akin, wag kong ibigay, wag kong bibigyan ng tao yan because he doesn't trust the guy. Pero, hindi ako magsasubmit kay Robert and then I will suffer the consequence. Si Robert, malalaman niya later on tapos he wouldn't trust me anymore. Example lang yan na ako ay nagsinungaling. Usually, lalo nang bago-bago pa ako, lagi yan ang aking problema. Gusto kong magbigay. Because naging generous ako kasi I received the revelation ng sowing and reaping. If you want to reap, you have to sow. If you don't sow, you don't reap. As simple as that. So, nalaman ko, ay, ganun, kailangan pala magbibigay ako. No, hindi pala naman bigay ng kung sino-sino, but magbibigay ka sa nilid ng Holy Spirit for you to give to. Amen. So, sabi niya dito, 3 John 1:2, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. So, hindi ka pala magpo-prosper kung ang soul mo ay hindi magpo-prosper. Ano ba itong soul na to? Soul is the mind. It's literally the mind. Diba, tayo human being, maraming bago dito, human being has 3 parts. Yung first part is spirit. You are a spirit being. Kasi, ang spirit mo, nung na-born again ka, ay na-regenerate yan. Ang Holy Spirit pumasok sa spirit mo, so nag-intertwine yung spirit mo, your dead spirit, namatay yan because of sin na nakuha natin kay Adam. So namatay ang ating spirit. Tapos ngayon, dumating ang Holy Spirit, nag-connect ngayon ikaw sa Holy Spirit. Ngayon, you become one with the Holy Spirit. That's why you become the Son of God. Naging anak ka ng Diyos because of this connection. Pagkatapos, yan ang spirit mo, regenerated spirit. Doon lahat nakuha mo, doon na-deposito lahat itong sinasabing salvation na binigay sa atin ni Jesus. Yung salvation package na yun na pag-aaralan natin mamaya. So, nandun sa spirit realm. Ngayon, meron pa tayong ibang parts. Yung soul, which is the mind. Kasi 3 parts ng soul. Ang number 1 is the intellect. It is your ability to think. Nag-iisip ka because of your mind. Tapos, ang will. So, it's your ability to choose. Ikaw ang responsible sa pagpili ng decision mo. Because God will never force you. He will never push you. Ang gagawin lang ng Holy Spirit, i-convict ka niya, i-lead ka niya, i-guide ka niya, pero He will never force you. Kung ayaw mo makinig, bahala ka sa buhay mo. Ganun lang yun. But He will will orchestrate things para may mga tumulong sa iyo, magpapadala ng mga tao na tutulong sa iyo. Hindi ganyan-ganyan basta nag-give up ang Holy Spirit. But He will never force you. So, that's your ability. Kaya kung ikaw, mali ang decision mo, ikaw ang may gawa nun. Ikaw ang pumili nun. Because you have the ability to choose. Yung third part ng soul is your emotion. Ang emotion is your ability to feel. Nararamdaman mo, umiiyak ka pag malungkot ka or tumatawa ka pag masaya ka. Kaya nga, kapag tayo nagpunta sa hell, di ba? Sabi, hell is the place of torment. Di ba yun ang sinasabi? But when you go to hell, kasi like mga pupunta sa hell, yung mga hindi nag-receive kay Jesus as their Lord and Savior, they sabihin unbeliever sila, so pupunta sila sa hell. Anong sabi doon? You will burn in sulfur and you will be eaten up by worms. Sipin mo, tatanggapin mo si Jesus. It takes a few seconds para tanggapin mo si Jesus and then you refuse. Tapos nandun ka forever and ever. Not for 1,000 years or 100 years. Or
But forever and ever nandun ka sa hell because you refuse to receive Jesus. You refuse na kailangan mo ng Savior para mapatawan ka sa kasalanan mo. How proud you are! Diba? Na hindi mo nare-recognize itong ginawa ng Diyos sa atin. So ngayon, pagdating mo doon, mafe-feel mo. That's why it's a place of torment kasi hindi matatapos yung tormento na yan forever and ever. Hindi matatapos because it is your soul that goes to hell. It is not your body. Your body stays here. Ang katawan mong ito, magdi-disintegrate yan, magra-rot yan, magiging dust yan because it came from dust. It will return to dust. So, ang katawan natin magiging glorified body pagdating doon, kaya hindi na tayo subject to death. Ito yung tatlong parts ng human being. So, dito sinasabi, as your soul prospers. Anong ibig sabihin nun? Ano yung soul? Yung sinabi ko sa inyo, mind. Mind. Dapat ang soul mag-prosper. So kung hindi magpo-prosper ang soul, you will never receive, you will never receive literally your inheritance na binigay na sa'yo ni God. So sayang. Every blessing that God has bestowed upon us is dependent on the prosperity of our souls. Kailangan mag-prosper ang soul. Kaya ngayon talagang soul pala ang topic. Amen. Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org. Inuulit ko po, www.terrychang.org. Maraming salamat po. Hi, si Pastora Terry Chang po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Chang Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born-again Christian ka na. Congratulations. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.